Nakalimutan niyo 'di ba na pagkatapos niyang i-take over ang governance kay Marcos, na pinalabas nila na si Cory pa ang nanalo despite na sinasabi ng Supreme Court na nanalo si Marcos. Anong ginawa niya? Nagproklama siya. Dahil po bago ho nangyari yung takeover na yan sa EDSA, ay nagkaroon ho ng usapan na magkakaroon po ng transition government at yan po ay pupumunuan ni Cory pero through a council. Nakasama po si Enrile, si Ramos, ang mga military, sila Bono Adasa, etc. Pero ano nangyari po sa agreement ng power sharing na ang usapan ay si Cory in first half ng election ng pag-upo sa pwesto at the next half will be given to Laurel. Ayun, dinenggoy, pare-pareho itong mga tumulong sa kanya para makaupo. At naitsapwera na si Laurel, tinanggal pa bilang DFA Secretary. Natatandaan niyo ho ba yan? At pinatakbo niya ng dire-diretso ang liderato. Nakalimutan niyo na ho ba yan? At sa totoo lamang, ay kaya naman hindi na tumakbo si Cory despite na siya ay talagang atat na magkaroon pa rin ng extension ng kanyang tenure, eh sa takot niya kay Uncle Sam. Yan po ang maliwanag. Saka, alam niyo, sa totoo lamang, patay na nga lang po ulit yung tao. Kaya lang, yung mga yung panahon niya, ay para rin ho siyang palingkera. Gumagamit po siya ng mga unnecessary linggo. Nakalimutan niyo na ho ba na ang tawag niya kay Doy Laurel ay langaw? Nakalimutan niyo na ba na ang tawag niya kay Senate President Juan Ponce Enrile na siyang, kundi sa kanyang nakita ni Uncle Sam na itong dapat na manipulating at para magkaroon ng grip kay Marcos, ay ang tawag ni Cory Aquino kay JPE o kay Senator Juan Ponce Enrile ay dakilang meron. Kaya nga yun, dyan nagsimula yung banatan nila Enrile, Doy, sa ni Cory. Ang tawag nila kay Cory ay dakilang wala roon. Natatandaan niyo ba yon? Ako, ini-recall ko lang po itong mga katarantaduhan, itong mga politiko natin. Nakala mo ay mga holier than thou, kala mo ay mga maayos ang patakbo at nagpapaniwala tayo sa mga tsubibo ng mga network na alam niyo naman kung bakit napaka-loyalist at very supportive kay Cory dahil sila ay tumiba at napunta sa kanila yung kanilang mga properties na walang kahirap-hirap at walang kagastos-gastos. Di ba? Huwag na tayo maglukuhan, yan ang katotohanan. At nakakalimutan nyo na ba na yung plano ng US government para pabagsakin si Marcos ay merong plan A to C yan. Ang una ay yung RAMCO na instigated by then Senate sa Secretary of National Defense Juan Ponce Enrile na kanyang RAM na kasama si Gringo, yung kanyang inaanak. Nag-flop. Dahil nabuko yung kanila yung agenda ng mga RAM at nahuli sila then Major Armin at iba-iba pa mga RAM. Kaya nag-flop. At ano po sinubukan? Nakalimutan nyo na ho ba yung biglang humugong na ang clamor ay i-take over ni Ramos at ni Salonga? Nitong nabigla nabibingi pag pinag-uusapan yung nawalang attache case niya sa Korean restaurant sa Amerika with the help of the World Council of Churches. Pero ano po nagwagi? Ang nagwagi kaya na-create na operate yung EDSA 1, yung EDSA Piesta na yan ay yung agenda ni Sin na using the principle of Marx that the religion is the opium of the people. Ano sabi ni Sin kay Senate, that then Secretary Juan Ponce Enrile? Johnny, anong problema mo? Papatayin ho kami. Cardinal Sin ni Marcos. Tulungan nyo kami. Ano sabi ni Sin? Sige Johnny, mananawagan ako sa taong bayan para mamagitan lamang. Ulitin ko, para mamagitan lamang. Aba. Without their knowledge na ayun pala ay kausap na ni then PC Chief Fidel Ramos ang mga Amerikano at hinihintay lang ang go signal kung ready na itong mga Amerikano na suportahan sila.
Kaya yung sinasabing milagro ng EDSA, Diyos ko po, tayo na milagro dahil tayo ay nadenggoy pare-pareho ng isang kasinungalingan. Kaya at exactly 6 o'clock, nung ready na ang mga person ng mga Amerikano sa Pilipinas, nandito na sila lahat. Ayan, game. Oh, saan pumunta si Ramos? Ha? Dun, sa Krame. At si Enrile, saan pumunta? Di ba sa Krame? Bakit sa Krame? Dahil si Ramos ang nagwagi. Si Ramos ang binabakikan ng Amerikano, hindi si Cory. Yan ang maliwanag dyan. Huwag na tayong magluko-lukuhan. Kaya nga, sasabi nga, last minute na dumating si Ramos. Bakit hindi magiging last minute? Dahil sinigurado ni Ramos na hindi sila matatalo sa kaguluhan na mabigat ang kalaban nila. Si Marcos na hawak ang military. Naintindihan niyo ba yan? Kaya itong mga taong ito, ay wagang ng mga ganyan. At itong lalong-lalo na itong si Aquino na ang galing sa propaganda, marang-mana sa tatay, matabilang dilat, ang galing sa sa cry-cry. Di ba? Anong sabi ni RB? Ang ganda nung sinabi ni RB. Saan ba yun? At sabi ni RB ay walang duda kay Eric. Mababa ang luha ng mga Pilipino. Kahit na loko na tayo, ay iniyakan pa natin si Cory. Ay, nako po. Diba? Ganda Ganda ito mga reaction ng ating mga listeners, Nasira ang panloloko sa atin, ng Kamag-anak Incorporated. Sabi ni Pancho. Ang EDSA 1 daw, miracle, may gumanda ba sa buhay ng Pinoy in spite of democracy? Meron ba nakakain sa demokrasya ni Cory Aquino? At mas dumami ang kawatan. Sabi niya, sabi ni Bong, yung ninakaw ni Marcos ay ninakaw din ng mga alipores ni Cory Aquino. Ito maganda. Sabi ito, Cory, the only president that I know na idinimanda yung tumulong sa kanya para siya ay makaupo sa Malacanang. Kapareho ni Max Soliben at ni Louis Beltran. Tama. Sabi ni Valentina, Cory is ensure that CONAS will not push through anymore. Ayan, yun nga. Yun lang ang maganda. At kitang-kita mo naman, ramdam natin na yung Kongreso ay biglang nahimasmasan at tumahimik na sa issue ng CONAS. Sabi ni Catoni, Cory's death guaranteed a presidential election in 2010. Very good. At sabi dito, Cory realized that America will just blackmail her despite pressure by her Wibulong, persuading her to seek a second term because she was not elected under the 87 Constitution. Ang galing mo. And not covered by a single term limit. She was even told to wait for a failure of elections by the Kamag-anak Incorporated and General Lisandro Abadia, then the head of the Scout Force, Special Force Regiments of the Armed Forces, was ready to intervene just in case of the failure. But Abadia reported everything to FBR and FBR talked with Cory. Ayun! Don't mention my name, sabi ni Colonel. I believe you. I believe you, Colonel. Ang galing mo. Naku, hindi ko makalimutan yan,